It is finished, or we may call it, in the English translation of the Greek word, tetelestai, meaning something is completed. At sa wikang Tagalog, ang kahulugan na may naganap na. Ang alin? At nagwakas na nga ba? Dito po umiikot ang pagnilay ng ating pong susunod na tagapagsalita. Ang pangalan po niya, si Father Joel Gatus, a social media personality, inspirational speaker, parish priest sa Our Lady of the Holy Rosary Parish, Barangay Santo Rosario, Pau, Santo Tomas, Pampanga. Let us listen to his reflections on the sixth word, it is finished. A reading from the Holy Gospel according to St. John. After this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished in order that the Scripture would be fulfilled, he said, I am thirsty. A jar full of sour wine was standing there, so they put a sponge full of sour wine on a branch of hyssop and brought it up to his mouth. Therefore, when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. Hindi ko po alam kung alam nyo kung ano ito. Ito po ay isang toilet cleaner. Ito po ay isang scrubber. Ito po ay isang panglinis ng kubeta. Pero alam niyo po ba, nung panahon ni Jesus, ito po ay hindi lang simpleng brush. Hindi lang po ito simpleng panglinis ng kubeta. Panghugas din ito ng puwet. Dahil noong unang panahon, wala pa naman pong tissue. Ang ginagawa daw ng mga sinaunang tao, ang mga Romano, kumukuha daw po sila ng isang kahoy, nilalagyan ng spongha, at ito pong ginagamit nila pangpahid sa kanilang mga puwet. At minsan, communal pa ang paggamit po sa mga ito. Ano pong ibig sabihin ng communal? Ibig sabihin, pangkalahatan. Kahit sino pwedeng gumamit, pwedeng ipasa-pasa pag sila'y nagkukubeta. Isipin niyo po yun, pagkatapos ginamit ng iba, gagamitin mo panghugas ng puwet mo. Yak! Ew! Kadiri! Di po ba? Pero, bakit ko po ba sinasabi ito sa inyo, mga kapatid? Kasi narinig po natin dito sa ating pagbasa sa mabuting balita, habang nakapako daw si Jesus sa krus, nauhaw siya. Ano po ang ginamit nila para mailapit ang alak sa kanyang bibig? Ang sabi po sa Ebanghelyo, kumuha sila ng isang kahoy, nilagyan ng spongha, nilapit sa kanyang bibig para makainom siya dun sa maasim na alak. Ano po yung kahoy na may spongha? Naalala nyo? Wala nang iba pa. Kung hindi, ang paghugas, panglinis
ng puwet sa kubeta. Ibig sabihin, ang pinainom nila sa ating Panginoong Hesukristo, may dumi, may pupo, may dumi, may ebak ng tao. Di po ba nakakadiri, nakakapangilabot, nakakasuka? Hindi po nakakapagtaka. Pagkatapos daw makainom ni Jesus, sumigaw siya, natapos na, at doon siya namatay. Kahit naman ikaw, kung makainom ka na may dumi ng tao, di ba nanahisin mo na rin na mamatay? Ang tanong, bakit ba sinabi ni Jesus ang salitang ito? Natapos na. It is finished. Dahil ba sumuko siya? Dahil ba umayaw na siya? Ano ba talaga ang kahulugan ng salitang ito na natapos na, naganap na, it is finished? Kung babasahin niyo po ang orihinal na sinabi ni Jesus, ito po ay nakasulat sa Griego. Tetelestai. Yan po ang pang-anim na salita na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo habang siya'y nag-aagaw buhay sa krus. At nung unang panahon, ng mga panahon ng mga Griego at Romano, kapag nabasa po nila ang salitang ito, tetelestai, it is finished, naganap na. Alam na alam po nila ang ibig sabihin nito. Ang tetelestai ay ginagamit po nila sa negosyo. Kapag nabayaran na po ang isang bahay, isang property, ililipat na po ito dun sa nakabili sa ibang tao. Sinusulat nila sa dokumento, tetelestai. Kapag nabayaran na ang lahat ng utang ng tao, isusulat din po nila dun sa listahan ng utang doon sa pinakababa, tetelestai. Ibig sabihin, wala nang ibang babayaran. Fully paid. Tetelestai. Yan din po ang sinusulat nila doon sa ikababa, pinakailalim ng sentensya ng tao. Pagkatapos po niyang mag-serve, makulong, pag naabswelto ng tao, tetelestai, ibig sabihin, tapos na siyang makulong, nabayaran na niya ang kanyang parusa. At kapag nanalo na sa gera ang mga sundalo, ang isisigaw daw nila, tetelestai, tetelestai. Ibig sabihin, nagwagi, nagtagumpay, victory. Napakaganda po, no? Nung salita na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tetelestai, o naganap na, natapos na, ay hindi po salita ng pagsuko o pagkabigo. Kabaliktaran nga ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto niya sabihin sa atin, mga kapatid, binayad ko na ang utang ng inyong mga kasalanan. Ang gusto sabihin ni Jesus sa atin, tinubos ko na ang buhay niyo. Wala na tayo dapat alalahanin dahil sinasabi ni Jesus, wala na kayong sentensya. Sinabi ni Jesus, wala na kayong sentensya. Ako na ang nagpakahirap para sa inyo. Sinasabi ni Jesus sa atin, pinanalo ko na ang gera, ang labanan. Nanalo na ang mabuti laban sa masama. Mga kapatid, yan ang mabuting balita. Na ang salita ng Diyos ang nanaig. Na bandang huli, ang Panginoon
ang nanalo. Nasa Diyos ang huling salita. Kaya nga, mga kapatid, never say never. Hindi pa tapos. Hanggat hindi pa sinasabi ng Diyos na tapos na. Amen? Huwag kang maniniwala, kapatid, sa sinasabi ng masama sa iyo. Ang mga patong-patong mong utang, hindi pa yan ang katapusan. Ang paghihiwalay niyong mag-asawa, hindi pa yan ang katapusan. Ang pagkalugi mo sa negosyo, ang dami mo nang naubos, nawala ng pera na pinaghirapan mo, hindi pa yan ang katapusan. Ang malaman mo na ang anak mo ay may autism, hindi pa yan ang katapusan. Sinabihan ka ng doktor na may cancer ka, hindi pa yan ang katapusan. Kung namatayan ka man ng isang minamahal, tandaan mo, kapatid, hindi pa yan ang katapusan. Nasa Diyos ang huling salita, hindi sa masama. Kaya kahit na napakabigat ng iyong problema, kapatid, wag mong sasabihin, wala na, tapos na, walang pag-asa. Tandaan niyo po, habang may Diyos, palaging may pag-asa. Dahil ang Diyos na nagsara ng kaso mo, si Jesus nagbayad ng utang mo, ang Panginoon na nagwagi sa labanan mo, buhay pa rin siya at hanggang ngayon, pinagpapala ka, binabasbasan ka, binibigyan ka ng grasya. Kaya, kapatid, sabihin mo din sa iyong lungkot, tapos ka na. Sabihin mo sa iyong pag-aalala, tapos ka na. Ang sabihin mo sa iyong kasalanan, tapos ka na. Naalala ko po, doon sa aking dating parokya, minsan ako'y inanyayahan na magmisa sa isang patay. Ang yumao po ay isang ama na may iniwan na 4 na maliliit na anak, mga bata. Na-depress po kasi siya dahil nalaman niya ang kanyang asawa ay may malubhang sakit. Simpleng manggagawa lang po itong ama. Wala siyang pera. Hindi niya alam kung paano niya mapapagamot ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung paano pa niya masustentuhan ang kanyang mga anak. Pagkatapos po ng aking misa, nilapitan ako ng pamilya at sinabihan ako, Father, pwede po bang pakibless nyo yung lugar kung saan nagbigti itong ama? At habang binebless ko po, binabasbasan ko itong sulok, may napansin po ako, isang drawing doon po sa dingding. Guhit po ng kanyang anak. Alam niya po kung ano? Isang krus. At nakasulat po sa ibaba ng krus. Parang nagpa-practice, sumulat ang bata, pero napakaganda na kanya sinulat. God is love. Sabi ko po sa sarili ko, nung kayang nakasabit siya dito sa lubid, nung nag-aagaw buhay siya, hindi kaya niya nabasa ito? Hindi po ba, tingnan nyo, mga kapatid, huwag tayong magkakamali na sumuko dahil tinubos na ng Diyos ang buhay mo. Bakit ka pa malulungkot?
Kung bayad na ang utang mo, bakit ka pa mag-aalala? Kung ang Diyos nanalo na para sa iyo, laban sa masama, bakit mawawalan ka pa ng pag-asa? Kaya nga po, sa harap ng mga malalaking problema natin, mga kapatid, isigaw natin, pagdasal natin at sabihin, Tetelestai, tapos na, naganap na, nagwagi na ang Diyos. Kapatid, matuwa ka, magsaya ka, at magpasalamat ka na sa Diyos. Magdasal po tayo. Panginoong Hesus, habang ikaw ay nakapako sa krus, sinabi mo, naganap na. Ito'y mga salita, hindi ng pagkabigo, kundi sila'y mga salita ng tagumpay. Hindi sila salita ng pagsuko, kung hindi sila ay mga salita ng pagtubos. Ito'y mga salita, hindi ng kahinaan, kundi sila ay salita ng lakas at kapangyarihan. Panginoon, ipaalala mo sa amin ang mga salitang ito. Kapag kami natatakot na sa buhay, kapag kami nalilito na, kapag kami malapit na sumuko, at ninanais na namin magpakamatay, naway ang mga salitang ito ang magbigay ng panibagong lakas at pag-asa sa amin. Ano man ang aming problema na kakaharapin, si Jesus ang sagot namin. Matuto sana kami, Panginoon, na palaging magtiwala sa iyo. Palakasin mo ang aming mga loob para kami ay mapuno muli ng tuwa at ng galak. Habang kami naglalakbay pabalik sa iyo, hinihingi namin ito sa makapangyarihang ngalan mo, O Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ano kaya mga pangarap po ng mga kabataan ngayon? Marami siguro po young at heart, no? They would be asking yung mga bata, no, this age, no, mga ka-age ko po, ano po ba ang aming mga pinapangarap sa buhay? Pero kayo, no, ikaw, Levi, ano ba pangarap mo? Ano ba yung mission mo sa buhay? One of my missions na lang po sa buhay ko is yung ma-return ko yung mga parents ko and ma-return ko sa kanila yung mga pinaghirapan na ginawa nila sa akin para makapagtapos ako. So, I want to be successful para mabigay ko yung mga gusto nila tulad ng binigay nila sa akin. And naramdaman ko yung hirap na pinagdaanan nila. Kaya gusto ko, pag tumanda ako, kapag may tatanong sila sa akin, mabibigay ko agad-agad. Wow. Kasi deserve nila talaga yun. Yes. Grabe. Yan ang pangarap talaga ng mga anak na balang araw na yung lahat po ng hirap, sakripisyo, no, maibigay po nila, no? Ikaw, Jay, meron ka ba na pangarap din na ito yung mission mo sa buhay? Medyo weird po pero pangarap ko po talaga sanang magkaanak. Wow! At early age. Pero parang feeling ko yun po talaga yung dream ko eh. Yan, kasama na po dun yung makapag-work ng maayos para makapag-provide sa kanya. Mm-hmm. And syempre, yun nga, to have a child. Fulfillment. Yes, it's to be a parent is also a dream na it's a mission also. Katunayan, kaya nga lumalaki ang simbahan, lumalago ang ating bansa at meron tayong mga workers, no? Kasi may mga anak, no? How can we grow as a country, no? And even as a church kung wala tayong mga anak, no? Laki yan. But ewan ko sa inyo, sa mga babae na yung inyong bang dreams ay mission, nagbabago ba yan? Or ever since, ito na yung mission ninyo? Maging artista, you're able to have projects, or once in a while, nagbabago din yung mga dreams ninyo? Yung mga missions. Nadadagdagan. Wow! Nadadagdagan. Oo. Mas mas uhaw kung kasi po parang pag naging successful yung isa, parang another na naman, tapos iba pa na naman. Hanggang sa madami. Especially habang bata, no? Habang bata, may kayong mga priorities. Tapos,
importante rin pala yung mga investments. Importante rin pala yung healthcare. Parang stage by stage po siya pa. Yan. Step oo. by step. Pero sa, Success ng pa-success. meron ba kayong marka? Ika nga, sa atin, pag nag-aaral ka, grade 5, dapat baka 95 ako. Mga ganun mga bagay. Ewan ko sa inyo kung meron kayong basihan, reference na it is finished. Mission accomplished. Meron ba kayong ganoon na naiisip? Anyway, sir, parang sa akin po ang pinaka-successful na dream ko, mapasaya lang sila. Mapasaya. Makapagbigay ng saya. Is parang yun kapag nakikita kong masaya yung mother ko, parang natutuwa. Ina yun. Yung family ninyo, no? So, medyo mas, sa akin siguro medyo mas deeper na konti. Medyo same sa akin, pero mas deeper. Kasi yung sa akin is like, parang bubuo ako ng imperyo ko. Like, when I do, pag lago na yung business ko, meron akong matatayong mansion. Wow, Ganyan, grabe. sports, marami, I mean, I reserve that for my future generations. Sa mga maging Sa mga anak. Anakan ko, lolo't lola. Para alam mo yun, hindi na nila masyadong maranasan yung kung gaano kahirap yung life natin ngayon. Life is hard ngayon, lalo na kumita ng pera, lalo na sa generation po natin ngayon, sobrang hirap. Oo nga, generation natin. So, once Hirap po talaga. Crisis talaga. parang I reached that yung parang plan ni God sa akin. Kasi sabihin naman ni God sa akin kung ano yung parang plan mo, I mean yung purpose mo in life. Siguro doon pa lang, hinga ka na lang, mapapasabi ka na lang din ng, it is finished. Yes. Siguro mag-relax ka na lang nun, waiting for your time to come na, gano'n. Grabe, time to come ka agad, ha? Parang gano'n ka na lang sa Ako naniniwala na lang sa sinasabing God will provide. Yeah. Totoo naman. Yung mga tao 2,000 years ago, nakita po nila ano po yung naisabihin po ni Jesus Christ. Tayo mga naniniwala at alagad niya, yun po yung ating misyon. Pagpatuloy po ito. Ang ating din misyon, maayos ang buhay ko. Sana maka-impluwensya ako, makatulong ako, maka-inspire ako. Yan po ang ating mission. And when we're able to do that, sabi nga, when able to share our faith, mission accomplished.